alam nyo po ba na ito pong asawa ni Senator Robin Padilla to the rescue po kay Senator Robin Padilla para malinis ang pangalan ni Senator Robin Padilla? Kasi sa totoo lang mga kababayan, sirang-sira po ngayon ang pangalan ni Robin Padilla buhat ng tinulungan niya etong si Bato de la Rosa na makatakas mga kababayan dyan po sa Senado. So ngayon pakinggan po natin itong mga sinasabi ni Mariel mga kababayan at tila may balak pa itong si Robin Padilla na tumakbo sa susunod na eleksyon. So ngayon ito pakinggan po natin. Pinag-uusapan nun was when the people, when I said that they don't deserve him, I'm talking about those who say bad things about him. Totoo. They do not deserve him. Okay? But there are so many people, the Muslims, the indigenous groups, ang daming people na umaasa sa kanya. So, Committee ko yun eh. yeah. Dadalawa na nga lang sila ni Amy Marcos, naglolokohan pa. Tapos, Yeah, minana niya, kaya nag-turnover ako sa kanya. Yun, di ba, Sen? Kawawa talaga sila. So, kawawa talaga sila. Hindi pa po tapos yung We mga need him. yung mga How dapat many can you say pure of heart? Di ba Katulad po? niya Yes. sa public service. Yes. Pure of heart Para sa akin, yung sa Quran talaga, na totoo. yeah, and talagang to really make a difference. Napaka-plastic ni Amy Marcos dito mga kababayan, no? Parang ang sinasabi nila dito, napakaraming nagawa ni Robin Padilla, wala pa naman nga. Diba? At saka ang isa sa pinakamatindi dito, bakit ngayon lang nila sinasabi yan kung kailan inuupakan ng mamamayang Pilipino etong si Senator Padilla dahil nga sa pagtulong kay Senator Bato de la Rosa. Alalahanin nyo mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, kapag ka ikaw ay politiko, hindi sapat na mabait ka lang. Dapat unang-una mga kababayan, meron kang utak, pangalawa, may paninindigan ka. Yun ang wala kay Senator Padilla kasi nga, kaysa panindigan niya yung hinihiling ng mamamayang Pilipino na papanagutin itong si Senator Bato, mas pinili niya mga kababayan yung utang na loob niya sa mga kaalyado ni Duterte. Lalo na dito sa pamilyang Duterte mga kababayan. So ngayon, ang sinasabi dito ni Mariel mga kababayan, hindi pa daw tapos itong si Robin Padilla. Ibig sabihin, may plano pa na tumakbo itong si Padilla sa susunod na eleksyon. To help. Gusto Yun na talaga sugurin yung mga Houthi sa Iran. Kinakalat ka na, inis na. Yes. Sabi mo, Robin, hindi ko na kaya yan. Ano ko ba? So when you ask me if I want him to continue, yes. For me, hindi pa po tapos. For me, marami pang hindi natutuunan ng pansin. And feeling ko po. At ang daming taong umaasa lang sa kanya. Ano ba? And then, di ba po dahil paano ko ba? Kita yung napaka-plastic ni Amy Marcos dito, no? Alam nyo, nakikita ko pa lang yung mukha niya, naiinis na ako eh. Magandang sabihin. Di ba pero alam ko, kung may makakaintindi, alam ko maiintindihan nyo po. Yung parang hindi pa natin na ma-max out yung help natin kasi marami pang, pag meron tayong, kunwari, may bill na gustong ipasa, hindi lahat na ipapasa agad. O, hindi tagal. Di ba? Ang tagal-tagal. Ang dami pong, lalo na dahil tayo po ay, Kaya ako tumakbo ng re-election, daming bitin. dami pong, ang dami pang kailangan gawin. Marami pang kailangan gawin itong si Padilla means mga kababayan kung matatapos yung kanyang term bilang senator tatakbo ulit siya. Yan yung pinakagustong i-point dito ni Mariel. And then yung sinasabi niya na hindi daw deserve ng mga tao itong si Senator Robin Padilla mga kababayan. Baligtarin natin yan. Hindi deserve ni Senator Robin Padilla na pagkatiwalaan ng taong bayan. Bakit? Masyado niyang inabuso yung tiwalang ibinigay sa kanya noong 2022. Diba? Masyado nilang niyurakan yung tiwala ng mamamayang Pilipino lalo na nung tinulungan niya ito pong si Senator Bato de la Rosa. At saka ang isa dito mga kababayan, nung itinalaga nila bilang Senate President itong si Cayetano, doon pa lang wasak na ang tiwala ng mamamayang Pilipino dito kay Senator Robin Padilla at doon sa ibang mga senator na bumaligtad. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan dito maliwanag na ilang grupo po yung magsasanib puwersa upang ipanawagan ang pagbibitew sa pwesto ni SP Cayetano.
Kaya no, sa kauna-unahang pagkakataon, magsasanib puwersa mga kababayan, yung iba't ibang grupo para lang patalsikin etong si Cayetano. Kaya nga kung hindi magpapalit ng leadership, mas lalong malalagay sa alanganin ng Senado. Yan ang hindi naaalaman ng mga DD-shit mga kababayan, na kapag ka hindi nagpalit ng leadership ngayong araw o sa mga susunod na araw, mas lalong lalagapak ang reputasyon ng Senado sa putikan mga kababayan. Anyway, eto, pakinggan pa natin. Magsasanib puwersa ang ilang mga grupo upang ipanawagan ang pagbibitiw sa pwesto ni Senate President Alan Peter Cayetano. Alam niyo yung pinakamasakit dito mga kababayan, bukod sa may mga ilang grupo na magsasanib puwersa upang ipanawagan ang pagbibitiw ni SP Cayetano, merong mga magtatraidor kay Alan Peter Cayetano. Kaso nga lang mga kababayan, napaka-crucial nung paano ko ba i-explain? Napaka hindi makatarong anong kondisyones nung ibang mga senador na magbibitiw. Kasi napakadelikado. Lalo na't pinag-uusapan ngayon yung impeachment mga kababayan ni Sara Duterte. Napakadelikado dahil kapag ka sinunod yung kondisyon ng mga babaligtad na senator, talagang yung impeachment mga kababayan kay ni Sara Duterte, mauuwi lang yan sa nangyari noong 2025. Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit. Tuloy muna natin to. Dahil sa nila yung mga maling pamumuno at pagdedesisyon ukol sa issue ng pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kabilang sa mga nananawagan ang grupong Sandigan ng Mag-aaral para sa Sambayanan o SAMASA. Gayun din ang nagkaisang tugon. Tinutuligsa ng mga ito ang pasya ni SP Cayetano na isailalim si Senator Bato sa protective custody. Gayun din ang nila ay pagdedelay sa nakatakda ng pag-aresto sa mambabatas. Na kalaunan ay nadiskubreng umalis na ng Senado. Sa ngayon ay naantabayanan pa ang magiging reaksyon ni SP Cayetano hinggil sa panawagang magbitiw siya sa pwesto. Biruin nyo etong mga ilang grupo magsasanib puwersa para lang mapababa sa pwesto. Etong si Alan Peter Cayetano, kung hindi po pakikinggan niya ng Senado, nasa sa kanila na yon kung gusto nilang bumagsak yung reputasyon ng Senado sa putikan. Kasi kahiya-hiya na po talaga ang Senado ngayon, buhat nung gumawa ng eksena, yang sina Alan Peter Cayetano at yung mga kasamahan niya. Ano po dyan sa majority mga kababayan. Ngayon, ito yung pinakamatindi. May nakita tayong balita mga kababayan. Ito ito yung source natin, Politico. Ayan. Ito yung source natin mga kababayan, Politico. Ngayon, ililipat natin dito yan. Yan pa rin naman yan. I-translate ko lang talaga sa Tagalog para mas maintindihan ng lahat. So sabi po dito mga kababayan, basahin po natin. Si Francis Escudero at hindi bababa sa 3 pang senador ay handang iwan ang mayorya block sa Senado at makipag-alyansa sa kampo ng dating Senate President na si Vicente Soto III sa isang panibagong realignment sa liderato na naglalayong patalsikin si Senate President Alan Peter Cayetano ayon sa ulat ng Politico. Ngayon mga kababayan, ayon daw kay Politico, ito daw si Chis Escudero ay handang magsama pa ng hindi bababa sa 3 mga senador para lang iwan yung majority block ni Alan Peter Cayetano. Ibig sabihin, tatraidorin nila si Alan Peter Cayetano para lumipat sa minority block mga kababayan ng dating Senate President na si Tito Soto. Kaso nga lang mga kababayan, okay na sana wala nang problema. Pero napakabigat ng kondisyones ni Chis Escudero. So ngayon ito, basahin pa natin. Sabi pa dito, ngunit ayon sa 2 scooper o yung resources mga kababayan, may mahalagang kondisyon ang planong paglipat. Ang kailangan daw mga kababayan, kailangan munang maibalik si Escudero bilang Senate President bago formal na sumanib ang kanyang grupo sa umuusbong na koalisyon laban daw po kay Cayetano. So ibig sabihin, lilipat daw sa minority etong si Chis Escudero at yung 3 senador. Ang kapalit nun gagawing Senate President etong si Chis Escudero. Ganyan katindi mga kababayan karume ang ginagawa nito mga senator na ito. Diba, biruin nyo, lilipat pero may kondisyon, gagawing Senate President si Escudero para ano? Para ibaon mo na naman sa limot yung usapin ng impeachment ni Sara Duterte, katulad ng ginawa mo noong 2025. Diba?
Ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Ay sa isang scooper na pamilyar sa negosasyon, may ilang senador na una nang sumuporta kay Cayetano nung nakaraang linggo. Dramatikong pagbabago sa liderato ang muling pinag-iisipan ang kanilang posisyon matapos ang magulong pangyayari kabilang ang insidente ng mga putukan sa loob ng Senado Complex o Senate Complex. Ang 24 na miyembro ng Senado ay nananatiling apektado ng political pullout kaugnay ng nalalapit na impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte at ang nabigong pagtatangkang arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sabi pa dito mga kababayan, may mga handang tumalon pabalik sa block ni Soto. Pero malinaw ang usapan, si Escudero ang ibabalik na Senate President ayon sa isang scooper. Sabi pa dito, dagdag pa ng isa pang Senate scooper, hindi bababa sa 3 senador ang pribadong nagpahayag ng kanilang kahandaang kumalas sa mayoryang block kung may malinaw na paraan upang maibalik si Escudero sa Senate Presidency. Diba ipinupush nila na tumayong Senate President etong si Francis Chis Escudero. Ang problema, nakita na ng taong bayan kung anong kulay meron yan. Diba? Pag yan mga kababayan, umupong Senate President, alam nyo na kung ano ang mangyayari sa impeachment ni Sara Duterte. Lutong Macau na naman yan. Diba? Maibabaon na naman yan sa limot at ang dismayado sa huli, ang mamamayang Pilipino na naman ang pinakapiktado at kawawa sa usaping ito. So ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Ayon sa source, lalong umiinit ang mga usapan dahil sa lumalaking pagkadismaya sa loob ng mayorya sa paraan ng paghawak sa mga internal na alitan at mga usaping pansiguridad sa loob ng Senate Complex. Ang concern nila ngayon ay stability ng Senado. Ang tingin nila, mas kaya pang pag-isahin ni Escudero ang chamber. Ayon sa ikalawang scooper, naging Senate President si Cayetano noong Mayo 11 matapos ang isang biglaang pagbabago sa liderato na pagpapatalsay kay Soto sa usap sa suporta ng 13 senador, kabilang si De La Rosa na muling nagpakita matapos umanong hindi pumasok sa trabaho mula noong Nobyembre nung nakaraang taon. Dumarating ang kaguluhang politikal na ito sa isang kritikal na panahon habang naghahanda ang Senado na magsilbing impeachment court para sa paglilitis kay Duterte. Sa ilalim ng mga tuntunin ng Senado, kinakailangan ng hindi bababa sa 13 boto upang mahalal ang Senate President. So ibig sabihin mga kababayan, handang traidorin ni Francis Chis Escudero si Alan Peter Cayetano kapalit ng Senate leadership. Ibig sabihin, bahala ka na dyan Cayetano. Basta mahalaga, maging Senate leadership ako at maibaon ko sa limot ang impeachment ni Sara Duterte. Doon pa lang solve na ako. Yung siguro mga kababayan, ang iniisip nitong kampo na susuporta kay Chis Escudero. Pero kung titingnan natin mga kababayan, kung ako ang tatanungin, dalawa yung nakikita ng mamamayang Pilipino na pipede. Ano po napipede na maging Senate President dyan. Actually, 3 pa nga eh. Una, ibalik si Tito Sen. Pangalawa, mga kababayan, si Mig Subiri. Pangatlo, mga kababayan, si Gatchalian. Yan yung mga nakikita ng mamamayang Pilipino na pipede pa maging Senate President. Kasi nga si Kiko Pangilinan tumanggi. Ayaw niya maging Senate President dahil nga mas gusto pa niya mga kababayan na normal na senador lang na naglilingkod sa mga kababayang Pilipino po natin at napapagsilbihan yung Committee on Agriculture mga kababayan. Pero nga dahil may chance na palitan etong si Kiko Pangilinan mga kababayan, dapat talaga magpalit ng leadership ang Senado para maipwesto yung mga taong talagang nagtatrabaho sa kanilang mga komite. Kasi kawawa naman ang mamamayang Pilipino yung pinaka-apektado dyan kapag ka nagbaback to zero yung trabaho ng Senado. Biruin nyo kung gaano katindi handang iwanan ni Francis Chis Escudero si Alan Peter Cayetano para maging para maging Senate President siya. Ganon po karumi ang politika mga kababayan. Biruin nyo, sinuportahan ni Chis Escudero si Cayetano na maging Senate President, tapos tatraidorin niya patalikod. Diba talagang hudas nga? Diba talagang literal na hudas nga mga kababayan? Sila magkakasama na ng hudas kay Tito Sen, tapos sila ang maghuhudasan.
Ganun katindi mga kababayan karume ang politika dyan po sa Senado. Anyway, basahin po natin itong post mga kababayan ni Philippine Star. At ang nagsulat po nito ay si Sir Ronald Aliamas. Sabi po dito, Bardagulan by Ronald Aliamas. Senado inatake ni Cayetano. Sabi po dito, huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Si Senator Alan Peter Cayetano ang self-declare ambassador of Jesus Christ, ang mismong umatake sa Senado sa desperadong pangarap na maging Senate President at pagtakpa ng kanyang mga alyado sa pananagutan. Winasak niya ang dignidad at kredibilidad ng Senado. Sabi pa dito mga kababayan, nagsimula ang kanyang atake ng ikudita niya si Tito Soto bilang Senate President kasabay ng ikalawang impeachment ng Kongreso kay Vice President Sara Duterte. Pagkakaisa raw ang layunin niya, pero sa loob lamang ng isang linggo ng kanyang liderato, naging kahihiyan sa buong mundo ang Senado. Sabi pa dito mga kababayan, naagaw ni Cayetano ang kontrol sa Senado sa tulong ng kanyang kapatid na si Pia Cayetano, ng magkapatid na Villar at ni Loren Legarda na umani umaasa na siya ang magiging unang babaeng Senate President ng bansa. Bago siya sinapawan ni Cayetano, ibig sabihin ganito talaga mga kababayan yung plano dyan. Nung una, ni Alan Peter Cayetano, kung titingnan nyo mga kababayan, ang usapan talaga dyan, in my personal opinion, at kung pagbabasihan po natin yung mga lumalabas sa mga balita, ang usapan talaga dyan dapat ang Senate President si Loren Legarda. Kaso ang problema, sinapawan siya at inagaw ni Alan Peter Cayetano yung pagiging Senate President. Total naman daw, siya yung nag-umpisa mga kababayan ito. Siya yung nag-organize ng pag-agaw ng leadership kay Tito Sen allegedly. So ngayon, sabi pa dito, ngunit ang tunay, ito daw ngunit ang tunay na pagbabago sa balanse ng Senado ay bigla ang pagsulpot ni Senador Bato de la Rosa na ilang buwan ang nagtatago mula daw po sa ICC warrant of arrest. Sabi pa dito, patagong ipinuslit si de la Rosa sa Senado gamit ang sasakyan ni Cayetano. Sa CCTV footage, kitang-kitang nakikipaghabulan siya sa mga otoridad at nadapa pa nga isang eksenang naging katatawanan sa social media at sa buong mundo. Inilagay ni Cayetano si de la Rosa sa Senate Protective Custody na para bang whistleblower at hindi pugante. Ginamit pa ang Office of the Sergeant at Arms upang protektahan siya laban sa NBI. Pinakamatindi ang nangyari noong Miyerkules ng maging tila war zone ang Senado. Nagkalat ang mga armado, nagkaroon ng putukan at halos 30 na bala ang pinaputok ng Senate security personnel. Sabi pa dito, inatake raw sila. Ngunit nang nawala ang usok, walang armadong grupo ang sumalakay sa Senado. Sa gitna ng kaguluhan, tumakas si Bato kasama di umano si Senator Robin Padilla na tila nag-aakalang nasa pelikula pa rin siya. Tama si Cayetano, inaatake ang Senado pero hindi ng NBI o ng kung sino mang armadong pwersa. Si Alan Peter Cayetano mismo ang umatake sa Senado dahil sa kanyang ambisyon at tangkang pagtakpan si Sara at iba pang kaalyado, halos durugin niya ang reputasyon, kredibilidad at integridad ng Senado. Kailangan bawiin ng Senado, tiyakin ang termino ng pinakamasamang Senate President, ang pinakamaikli sa kasaysayan ng bansa. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ito matinding kahihiyan talaga yung ginawa ni Alan Peter Cayetano dyan po sa Senado. Dinurog niya, binastos niya, inilagay niya sa lusak ang reputasyon ng Senado. Saka una-unahang pagkakataon. At kapag ka napatalsik siya mga kababayan mamaya, kung sakali magkakaroon ng Senate coup na panibago dyan po sa Senado, talagang si Senate President Alan Peter Cayetano ang pinaka nakakahiyang naging Senate President. Bakit po natin nasabi? Kasi hindi pa tumagal ng 3 linggo yung kanyang pamumuno bilang Senate President. Ligwak agad. 'Di ba? Kaya yan po talaga ang pinaka nakakahiya mga kababayan na magiging Senate President kung sakasakali na siya po ay mapatalsik mamaya. So ngayon tuloy pa natin kasi meron pong interview itong si Sir Ronald Liamas galing po sa DZMM Teleradyo. At sabi nga po dito mga kababayan, Cayetano worst Senate President ever. Senate leadership change likely to days. Ayon po kay Liamas mga kababayan, posibleng magbago ngayong araw
yung Senate presidency. So tingnan natin kung sino yung magiging Senate President. Anyway, eto, play po natin. Si former Secretary Ronald Llamas is already in our Zoom. Magandang umaga po sa inyo, Secretary. Ang pinakamatindi dito, mga kababayan, take note ha. Ang pinakamatindi dito, pagka nagpalit mamaya ng liderato ng Senado, makikilala nyo kung sino yung si Darna na hindi na masikmura yung bato. Magandang Diba? umaga, Alvin. Kamusta Oh, ka dyan? kamusta ka dyan? Bored ka ba? Na-bored ka ba sa mga pangyayari? Excited na nga. Marami po sa atin nag-aabang. Sabi ko sa kanila, mamayang hapon pa ata yung aksyon. Alas Pero di bale, 3. alamin natin, baka naman na sir. Alas 3 yan, mga kababayan. Mamayang hapon, alas 3, magpapalit ng leadership ang Senado. Kung sakasakali, mga kababayan na magpalit ng leadership. Pero ang pinakamaganda dito, mga kababayan, hindi tatantanan ni Senator Erwin Tulfo etong si Cayetano, mga kababayan, at yung majority patungkol po dun sa nangyaring kaguluhan dyan po sa Senado. Kasi mga kababayan, grabe pala yung nangyari kay Grabe pala yung nangyari kay Erwin Tulfo nung gabi na nagtawag si Bato de la Rosa ng mga DD-shit para harangan yung Senado at mag-rally doon. 'Di ba? Inuga-uga pala daw yung sasakyan ni Senator Erwin Tulfo at binato ng tubig, mga kababayan. Ganon din daw. Yung kung ano yung ginawa nila kay Tito Sen, ganon din daw ang ginawa kay Erwin Tulfo. Tapos ang ending, pinagbibintangan pa yung minority. Ngayon, hindi daw tatantanan ni Erwin Tulfo, mga kababayan, at kikwestiyonin kung may basbas ba ni Alan Peter Cayetano yung nangyaring kaguluhan dyan po sa Senado. Ano po, so ngayon tuloy pa natin. As early as now, maglutangan na yung iba't ibang mga anggulo. May nabasa na ako kahapon na mukhang may changes sa liderato ng Senado today. Yan. Anong sabi ng mga bubwit mo, Secretary? Ay, malaki ang possibility na magkaroon ng bago na namang liderato ang Senado today. No, napakalaki dahil in my almost 50 years in politics. Ngayon lang ako nakakita, Alvin, ng ganitong klaseng krisis sa Senado. Tama. Hindi mo pa nagbabasa ka ng mga international newspaper, New York Times, Washington Post, papapanood mo sa BBC, CNN, Al Jazeera, Bloomberg, etc. Makikita mo pinagtatawanan yung ating Senado. Diba? May mga pictures nung naghahabulan sa Senado, may pictures nung alleged na barilan, paglusob, no? Tapos yung Senate President araw-araw nagpe-press con, nagpe-Facebook, no? Siguro mga 3-4 times a day. Tapos mismo yung minority ay pinagdudahan na kasama dito sa nangyaring barilan. So, ito yung pinakamatindi na krisis na nakita ko ng ating Senado. Kaya hindi nakakagulat na magkakaroon ng pagbabago sa liderato today. Dahil mahalaga yung araw ngayon Dahil ngayon dapat simulan yung impeachment as a trial court. Tama. So, yan ba ay masisimulan? No? Kaya iba't ibang senaryo yung nag-unfold kung sakaling makakaroon ng leadership change sa Senado today. So sino raw? Sino ang sabi ng bubwit mo? Sino Ayan malaki ang posibilidad, mga kababayan, na baka magkaroon ng Senate leadership changes ngayong araw. Abangan po natin, mamayang alas 3 pa yan, mga kababayan, sa plenary session ng Senado. At talagang magaganap dyan yung sinasabi nyo na matinding balay-taktakan mamaya. Kasi ito nga yung posibleng mangyari dyan, mga kababayan Yung sakripisyo ni Bato de la Rosa at ni Robin Padilla, mauuwi sa wala. Kasi nga mapapalitan si Cayetano 'Di ba? Malaki ang posibilidad na mapalitan etong si Cayetano. Ang masakla pa nga dito, mga kababayan, lumalabas na yung mga posibleng mag-traidor kay Alan Peter Cayetano. Kaso nga lang ang bigat ng kondisyones nitong sina Chis Escudero para traidorin nila etong si Cayetano. Aring pumalit kay Senate President Alan Peter Cayetano, babalik ba si Soto o may bagong pangalan? Actually, hindi naman bago. Balik ka Senate President lang. Ang tingin ko, ang balita ko, Alvin, as we talk ngayon, ay nagpapatuloy ang negosasyon. Mukhang hindi natapos ang mga negosasyon last night. So nagpapatuloy siya ngayon at malaki ang possibility yung negosasyon kung sino ang papalit ay matatapos ngayong tanghali. Ang lumalabas ng mga pangalan, medyo marami-rami, hindi lang dalawa. 3 yung lumalabas na pangalan. Of course, si dating Senate President Tito Soto. Ikalawa ay medyo lumalabas din yung pangalan ni Mig Subiri. At ikatlo, lumalabas din yung pangalan ni Win Gatchalian. Pati si Gatchalian kasali rin. Tama! Dahil medyo maganda yung performance niya doon sa budget process Masipag naman. this year, no? At saka parang hindi kasi siya tainted
ng mga away. So pwede siyang possible compromise dun sa mga warring factions. Oh. Si Mig Zubiri naman, ang lumalabas, parang meron siyang grupo ng mga senador na pwedeng idagdag doon sa siyam Nako! na natirang minority ngayon, no? Pwede niyang dalhin yung dalawang nag-abstain, including Kung ayaw na naman ng ibang mga senator kay Tito Sen at saka kay Mig Zubiri, pwede naman si Win Gatchalian. Kasi nga naman mga kababayan, talagang makikita nyo naman nga talaga na si Win Gatchalian, mga kababayan, is very neutral talaga. Kung saan yung sinisigaw ng marami nating kababayang Pilipino, doon po si Win Gatchalian. Mas may tiwala pa ako kay Win Gatchalian, mga kababayan, kaysa dito kay Chis Escudero. Kasi nakita na natin yung serbisyo ni Chis Escudero, mga kababayan eh. 'Di ba? Kung ako talaga ang tatanungin in my personal, yung opinion ko talaga, mga kababayan, mas gusto ko si Tito Sen. Kasi nga unang-una, alam naman natin, mga kababayan, na stable ang Senado pag nasa mga kamay ni Tito Sen. Kung ano yung sinasabi ng saligang batas, yun ang sinusunod ni Tito Sen, mga kababayan. Pero dahil nga kababagong alis lang ni Tito Sen bilang Senate President, at kung ang pagpipilian ay si Zubiri at saka itong si Win Gatchalian, para much better pa pagka si Win Gatchalian, mga kababayan. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. him, at 3 or 4 more galing doon sa kasalukuyang majority. Oh. So, ayan, negosasyon ngayon yan, Alvin. Pero may posibilidad din na ma-retain si Senate President Alan Peter Cayetano despite what happened, kasi kailangan mo ng 13. Sabihin ni wala naman si Bato, di ba? Definitely hindi makukuha ng kabila si Bato. Kailangan may tumiwalag dun sa grupo niya para magkaroon ng 13. Pero sabi mo nga, baka hindi naman na si Soto. Baka pwede yung iba na unifying factor. Pero posible din ba na ma-retain sa kanyang posisyon si Senate President Alan Peter Cayetano, or ito yung kaso ng anyone but him? Of course, meron namang possibility lagi. Because until it happens, it didn't happen. Di ba? Until mapaltan siya officially, ay hindi natin sigurado. Pero maliit ang tsansa na siya ay ma-retain. Tama, tama. Mga tono sa majority ng mga senador ay anybody but Alan Peter. Dahil in 4 or 5 days, grabe yung ginawa niyang damage sa institusyon ng Senado. So kahit yung mga nasa majority, nag-hesitate na sa kanyang leadership. Una, napakaliit ng kanyang majority. Sabi dito, Kiko na lang ang SP mas kumpara kay Chis. Ayaw po ni Kiko Pangilinan, nagsalita na po siya. Mas gusto niyang pagtuunan ng pansin yung Committee on Agriculture, mga kababayan. Ikalawa, grabe pa yung nangyari. No, halimbawa, itong pinakahuli ay ayaw isuko yung CCTV. Tama. Ayaw. No? Ikalawa, ay ayaw i-implement yung suspension ng kanyang Sergeant at Arms. Ikatlo, ay sa mga surveys sa social media, lumalabas 90% ay hindi naniniwala sa kanyang version of events sa nangyari sa Senado. O gaano kasakit niyan, mga kababayan? Ito na lang pagbasihan nyo. Gaano kasakit yung sinasabi dito ngayon? 90% na mga kababayang Pilipino po natin, hindi naniniwalang sinalakay ang Senado. Di ba? Ibig sabihin yung 90% na yon, naniniwala yon na drama lang lahat ni Alan Peter Cayetano, ni Robin Padilla at ni Bato de la Rosa at mga kasama nila sa majority, yung nangyaring kaguluhan po dyan sa Senado. No, mas mataas pa yung dami ng galit sa kanya kaysa kay Bato. Tama. Si Bato kasi close second no? 86%. Pero si Alan Peter almost 90%. At tingin ko tataas pa 'yan dahil sa kanyang mga sinasabi at sa kanyang kondukta. Yan yung problema, Alvin Pag masyado ka madaldal, no? Less talk, less mistake dapat Tama, Pero tama. kung daldal ka ng daldal, Facebook ka ng Facebook, presscon ka ng presscon, no? Ay para kang lumulubog sa sarili mong kumunoy. At saka mga kababayan, alam niyo po ba yung nakapagpahamak lalo dito kay Aplaska? Si Alan Peter Cayetano, ano ba yung sinabi ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan? Ano yung sinabi ni Alan Peter Cayetano? Di ba, eto daw si Aplaska, nag-warning shot ng sunod-sunod. Tapos ang sinasabi naman ni Aplaska, nag-warning shot siya, mga kababayan, isa lang daw. Pero sinasabi ni Alan Peter Cayetano, yung nakarating daw sa kanyang report, sunod-sunod daw ang warning shot ni Aplaska. So ibig sabihin, ipinahamak niya etong si Aplaska. No, para ka nagkakaroon ng foot and mouth disease. Kaya sa ngayon, lahat ng sabihin ni Alan Peter, walang naniniwala. Tama! Paano yung doon sa usad ng impeachment, assuming na tama ka nga na mukhang mapapalitan yung liderato, paano ang magiging takbo ng impeachment sa panibago o sa sino man yung papalit sa Senado?
Well, una, sinosoften niya yung kanyang image. Humihingi nga siya ng apology doon sa mga law school deans dahil sinabi nila sa statement nila na nanganganib yung impeachment under his leadership. So, ang sabi niya ay forthwith, today ay sisimulan niya yung impeachment. Ang sabi pa nga niya, magsuot na ng mga robes yung senador. Pero syempre, bago mo i-convene yung Senado as a trial court, kailangan i-convene mo muna yung Senado. Tama. So, delikado siya. Pag convene ng Senado, baka matanggal na siya. Ano? Kaya ang isang senaryo, matanggal siya. Pag convene ng Senado, yung ikalawang senaryo ay bilisan niya. I-convene niya kaagad yung Senate as a trial court. No? Tama. Pero may ikatlong senaryo. Yung ginawa niya nung siya ay speaker sa Kongreso, kung maalala mo, Alvin. No? Yung kay Velasco. Oo, parang ang usapan dyan ay 1 year. Oh. No? Yan yung mga kababayan, yan yung term sharing. 'Di ba? Pero nung araw na mga kababayan, napapalta na ni Velasco, eto pong si Alan Peter Cayetano, 'di ba? Ipinadlock niya yung yung parang session hall kung saan siya papalitan mga kababayan, pinatay niya yung kuryente at saka yung tubig. Tatandaan niyo 'yon? Ganon kaganid at ganon kasakib si Alan Peter Cayetano sa kapangyarihan. Kasi nga naman, di ba, nung panahon nata ni Digong, yung pandemic nun kaya hindi gaano napapag-usapan na mga kababayang Pilipino po natin. Kaya hindi gaano napapagtuunan ng pansin. Kasi nga may mga eksena pa rin nung pandemic na iba na mas pinagtuunan ng pansin ng taong bayan. Pero kung pagbabasihan po natin yung ginawa niya, doon talaga nakita ng taong bayan kung gaano kaganid si Alan Peter Cayetano sa kapangyarihan. Ang usapan kasi nila ni Velasco nung panahon na yon, hati sila. Term sharing nga mga kababayan. Ngayon, nung araw na ng palitan, ang ginawa niya, pinapadlock niya. 'Di ba? Pinapadlock niya yung parang session hall, pinapatay niya yung kuryente, pinapatay niya yung tubig. Ayaw niyang sundin. So, kung maalala mo, Alvin, ikinandado niya ang Kongreso noon. 'Di ba? Matay ang ilaw, no, para hindi matuloy yung pagtanggal sa kanya. Eventually, natanggal din siya. Pero ibig sabihin, kapit to kulo talaga yan, si Alan Peter, pag nakakuha ng posisyon. So, yun din yung ikatlong senaryo. Baka isabotahin niya, i-delay niya yung pag-convene. Dahil pag kinonvene niya, baka matanggal na siya immediately. Kaya medyo dramatic yung araw ngayon, Alvin. No? So abangan po natin tayo lahat magiging miron. Mamayang hapon pa naman po 'yun. Pero yung impeachment, paano 'yun? Kailangan mo nga i-convene muna ang Senado as an impeachment court. Wala siyang choice. Kailangan niya ipunin lahat at mag-convene. Bago mag-convene as an impeachment court, pwede nang someone should motion or can motion na idideklara na namang bakante lahat ng posisyon. Di ba ganun ang kanilang patakaran? Tsaka take note mga kababayan, kung sakali magpalit ulit ng leadership, yung mga ipinasang resolusyon mga kababayan ng kampo ni Alan Peter Cayetano, katulad nung dapat kung a-attend itong Senator de la Rosa, naka-virtual, dapat ibasura yon. Alisin yon mga kababayan. Mas maganda kung a-attend sila bilang hurado, itong sina Padilla, sina Bato de la Rosa, mas maganda actual. Naandyan sa Senado yung kanilang presensya bilang mga hurado, hindi po yung virtual mga kababayan. Kasi alam naman natin na dapat talagang magtrabaho etong sina Bato de la Rosa at etong iba pa mga kaalyado nila. Hindi pwede yung online. Dapat makita yung presensya nila sa loob ng Senado mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Yes, ang problema, Alvin, dahil yung ganyang klaseng sitwasyon sa Senado, kahit mapalitan siya, baka mapalitan siya ng isang thin majority. Tama. No, dahil ayun nga maraming senador nagbabaliktaran at yung mga senador pinoprotektahan yung kanilang political future. No? So, very divided yung Senado ngayon. Kahit papalitan siya, yung papalit sa kanya ay very tenuous yung magiging majority, no? At pwede rin sa maikling panahon mapalitan uli, no? Pero ang mangyayari ngayon kay Alan Peter, baka siya yung pinaka shortest term as Senate President sa Ouch! ng Senado. Isang linggo lang. Nakakahiya yan. Dati kasi nung 1950s ba yan? 1960s? Merong isang Senate President na napalitan in 9 days. Pero siya, baka mas maiksi. In less than a week or 1 week, mapapalitan na siya. Pero hindi lang siya yung shortest term as Senate President kung matatanggal siya ngayon. Siya rin possibly yung worst Senate President. Nako! Kasi nasa nangyari ngayong mga pagkasira nung institusyon. Dahil bago pa mangyari ito, alam mo naman Alvin, na medyo sirang-sira na yung image ng Senado dahil meron kang 4 na senador na may plunder case, possible plunder case, ombudsman. Meron kang 2 senador
na possibly ay may international warrant sa ICC for crimes against humanity. Oh. Meron kang 3 senador na yung mga kamag-anak ay may problema sa kanilang mga negosyo, no? Maraming kaso. So, ngayon ka lang nakakita ng ganitong klaseng Senado. At lalo na nitong nakaraang 5 araw. Tsaka take note mga kababayan yung mga senator na binabanggit dyan na may mga problema, nasa ano po yan? Nasa majority po yan mga kababayan ni Alan Peter Cayetano. Di po ba nasa grupo yan ni na Alan Peter Cayetano? Kaya nga kung tutuusin siya po talaga yung pinaka-worst Senate President. Nakita natin na itong mahina na Senado ay lalo pang gumuguho. Parang pulbos na nga, Alvin eh. Oo. Interesado ako doon sa consensus. Ano? Kung totoo man na nakakakuha ng consensus si Senator Migs, edi siyam sila plus 2 sila, 11 yun. Sino sa kabila ang mahihila niya papunta sa kanila? Hindi natin sigurado dahil nga nagnenegosasyon pa ngayon eh. Pero I'm almost sure na mapapalitan na si Alan Peter with a new Senate presidency. Nako! Parang ang negosasyon na lang ngayon ay kung sino. Yung numero nandyan na, pero yung kung sino ang pinagdedebatihan pa ngayon. So, Hindi Okay. Ibig sabihin mga kababayan, ganito yung nangyari. Kasado na. Okay na. May boto na. Ang pinagpipilian na lang yung uupong Senate President. Diba? Ibig sabihin, sureball talaga na mapapatalsik na mga kababayan etong si Cayetano. Klaro na pala eh. Diba? Klaro na. Klarong-klaro na mga kababayan. Kasi kung titingnan talaga natin, dapat talagang patalsikin na. Yang si Cayetano, lalo na't umiingay na yung mga business group. Yung mga negosyante, mga kababayan, nag-iingay na. Etong mga civil society, nag-iingay na rin. Yung samahan ng mga abogado, mga kababayan, nag-iingay na rin. Yung mga obispo, nag-iingay na rin. Yung mga kabataan na nanawagang magrally na sa EDSA para patalsikin. Etong si Alan Peter Cayetano. Kung ikaw ang Senado, syempre mapipressure ka niyan. Anong dapat mong gawin? Patalsikin nyo yung Senate President na hindi gusto ng mamamayang Pilipino bago pa lumala yung problema. Sabi nga ng iba mga kababayan, kung si Alan Peter Cayetano ay cancer, halimbawa cancer ng Senado, ano ba dapat gawin? Tanggalin. Diba? Tanggalin para hindi na mahawa yung iba. Ganun lang yun. yan Tatlo. natapos kagabi. oh, no? so 3, si Soto, si Zubiri, o si Gatchalian. Yes. Wala ka- Siguro kung pag-uusapan natin parang bingo, Oh. baka namumuro si Big Subiri, no? Kung bingo, no? Pero until it happens, Hindi, simula na ngayon yung Senate, kaso nga lang, iba yung pinag-uusapan eh. Did not happen. it didn't happen, no? Tama. Ang halos sigurado lang mapapalitan si Alan Peter. Ikalawa ay pinag-uusapan pa kung sino papalit. At ikatlo, may iba't ibang senaryo kung paano ito mag-unfold. Pwedeng immediately palitan siya sa pag-convene or pwedeng i-delay niya yan, no? By whatever means, or simulan na kagad yung impeachment as a trial court. Dahil pag nasimula na yung Senate as an impeachment court, no, ay baka siya yung magdikta ng narrative. At ikalawa ay baka ma-delay yung pagtanggal sa kanya. Okay, No? sige. So, abang-abang po tayo ha. Today is the day. Magabang po kayo mamayang hapon yan. Iinit yan ha. Maraming salamat, boss. Mabuhay ka. Thank you. Ayan mga kababayan biruin nyo ngayong araw, sureball na mapapaltan, allegedly, ito pong si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. May boto na, ang pinag-uusapan na lang kung sino yung uupo na Senate President mga kababayan. Kasi nga naman, kung hindi tatanggalin itong si Alan Peter Cayetano, sabi ko nga po sa inyo, babagsak at guguho ng matindi ang reputasyon ng Senado. Kasi nga masyadong dramatic mga kababayan yung naging pag-agaw nila ng Senate Presidency. Idinaan nila sa masamang pamamaraan na kung saan mga kababayan nagdulot ng kaguluhan diyan po sa Senado. At kung ikaw ay normal na mamamayang Pilipino, syempre hindi ka matutuwa sa ganong klase ng Senado. Lalo na't nakikita mo, napapunta na sa lusak mga kababayan ang imahe at reputasyon ng Senado. So ngayon, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo dito sa posibleng palit leadership mamaya diyan po sa Senado mga kababayan? At ano rin po ang masasabi ninyo hingil po sa tangkang pagtatraidor ni Chis Escudero kay Alan Peter Cayetano para lang maging Senate President? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan.